Hindi raw biro ang ginagawang paghahanda ng pambato ng Pilipinas na si Maxine Medina para sa 65th Miss Universe na gaganapin sa bansa sa January 30. Ipinasilip na rin ng ilang kandidata ang kanilang national costumes. Pero sa gitna ng excitement para sa pageant, ang grupong Gabriela magsasagawa raw ng mga kilos protesta. May report si Tina Panganiban Perez. Isa sa mga inaabangan sa tinaguriang most beautiful day in the universe, ang long gown competition. Ang blue gown nga na inirampa ni reigning Miss Universe Pia Wurtzbach na dinisenyo ni Albert Andrada, iconic na. Ngayong taon, isa pang Pinoy designer ang gagawa ng gown at national costume ng pambato ng Pilipinas sa 65th Miss Universe na si Maxine Medina. The headdress of Miss Philippines will be made by Jewel Mar. There's going to be South Sea pearls in it. The evening gown, I can just say that it's very sexy, but very elegant also. Sa kanyang send-off kagabi, naging emosyonal si Maxine habang nagbibigay ng words of encouragement ang kanyang kapwa beauty queens. I am now empowered by the help of the Filipinos that are here now. Maraming salamat po. Kasama rin sa send-off ang kanyang pamilya na very proud sa narating ni Maxine. We are here to support you. Win or lose, I'm telling you, you're already a winner to us and I love you very much. Hindi nga raw biro ang naging paghahanda ng 26-year-old beauty queen. Kaya naman confidently beautiful siyang lalaban. Excited naman ang Pinay Beauty sa balitang may planong manood ng live si Pangulong Rodrigo Duterte sa coronation sa January 30. I'm very honored that our president will be there and since he will be witnessing the back-to-back. Samantala, kanya-kanyang paghahanda na ang mga kandidata para sa National Costume Competition. Si Miss Paraguay, ibinida ang national flower ng kanilang bansa. Miss Tulang Coconut Queen naman si Miss Guyana, na nakipag-meet and greet din sa kanyang supporters. Traditional Garuda costume naman ang ibibida ni Miss Indonesia, habang hirap naman sa pagpili ng kanyang susuotin si Miss Vietnam. Usap-usapan naman ngayon online ang pagrampa ni Miss Venezuela ng naka-swimsuit. Dahil 3 linggo na lang bago ang inaabangang kompetisyon, puspusa na ang mga paghahanda. May mga napili ng judge pero hindi pa ito isa sa publiko. Tiyak daw na walang Pilipinong judge sa panel. Noon pa. Rules ng Miss Universe yan. Dahil nangyari na kay Hugo Chavez, President Hugo Chavez. Gusto niya maging judge nung ginawa sa kanya, hindi siya pinayagan. Meron na rin napiling foreign at local artists na magpe-perform sa pageant. Kanya-kanya ring training ang mga kandidata. Kanya-kanya training. Pero kung kailangan nila, meron naman tayo nakahanda na tutulong sa kanila. Kaya yung bawat candidate may entourage kasama lahat yun. Habang patuloy ang paghahanda ng pamahalaan para sa pagdaraos ng Miss Universe pageant, ang ilang grupo naghahanda naman ng mga pagkilos. Ayon sa Gabriela, susundan nila ang mga kandidata at sasalubungin ng mga ito ng mga kilos protesta. Ayaw po namin yung ginawa na ito ay ipinackage ng Department of Tourism na para tayong lurid tourist destination for cheap and easily exploitable women. Ayon sa Gabriela, di rin dapat sumasali ang bansa sa anumang contest na umaabuso di umano sa kababaihan. Kung ito po ay makakapang-abuso sa ating mga kababaihan, hindi po natin dapat sinasalihan. Hindi po dapat isinasubject natin ang ating mga kababaihan sa objectification. Samantala sa nakatakdang pagpasa ng corona ni Pia Wurtzbach, isang artist sa La Trinidad Benguet ang gumawa ng tribute art para sa reigning Miss Universe. Gamit lamang ang lapis, iginuhit ni Jordan Mangosan ang iba't ibang larawan ni Queen P. Tina Panganiban Perez, GMA News.